Pag-usapan po natin itong patuloy na umiinit na bakbakan po ng mga salita ng mga Pilipino, ng mga opisyal po natin laban po sa China. At isa nga po sa nakakakaba dito ay ang pagputok ng isang digmaan laban po sa China. Kaya natin yan mga sangkay. Ito kasi ngayon si Bongo, si Kuya Bongo na nasa Senado mga sangkay, si Senator. Hindi na po nakapagtimpi at eto nakapagsalita na po. Eto pag-usapan po natin. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. So ito guys, pag-usapan mo natin itong naganap ngayon na itong si Senator Bongo ay bumanat na nga po sa China. Medyo nagulat po ako dito mga sangkay. Pati na po siya noon kasi sila Senator Bato, Tolentino, mga ano to ha, solid PRRD po talaga yan. Anyway, bago po tayo mag-umpisa, i-check nyo po muna kung kayo na po ay nakapag-subscribe dito sa ating channel. Bilisan nyo, nasa baba lamang po yan mga sangkay. So, i-click nyo po yung subscribe button sa ibaba sa video na to na pinapanood nyo. Tapos, i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. So, ito na nga mga sangkay, pag-usapan po natin ito. Ayan, ito. Sabi po ni Senator Bongo kasi, stop bullying tactics. Bongo tells China or China. Sinabi daw po sa China ni Bongo na wag tigilan nyo na yung bullying tactics nyo. Yung strategiya nyo yan para matakot kami. Nagulat tayo mga sangka, si Bongo nagsalita na no? Ito po yung bata to ni President Duterte. Exercise mutual respect among nations and cease bullying the Philippines. Ito na po yung appeal ni Senator Bongo sa China nitong Thursday. He urged Beijing to instead pursue peaceful and diplomatic relations amid conflicts related to the West Philippine Sea. Yan po, pinagsabihin niya po ang China na wag na kayo manggulo. Instead na maggulo kayo, pasok tayo sa peaceful process, diplomatic relations. Dahil hindi po maganda mga sangkay na kapitbahay lamang po natin ang China Ayaw rin po natin na humantong tayo sa digmaan. Ito nga yung tanong ko sa inyo mga sangkay, what if mag-declare si PBBM ng digmaan laban po sa China, kakasaba kayo? O hindi lamang po sa mga solid sangkay itong tanong. Buong Pilipinas nakasama na po lahat ng kulay ng mga supporter ng politiko. What if, okay? What if ang ating presidente na si BBM ay mag-declare ng war against China? Anong gagawin mo? Papalag ka ba? Papalag ba tayong lahat mga sangkay sa China? I-comment nyo po sa ibaba. Handa ka bang magbuwis ng buhay para po sa ating bayang sinilangan? On August 5, Sunday, during a peaceful resupply mission to the Ayungin Shoal, the China Coast Guard used a water cannon against Philippine vessels and an act that has been slammed by Go. Hindi niya nagustuhan. Ito mga sangkay, sabi po niya, I have already delivered a speech here in the Senate and condemned this act. I strongly condemn the recent harassment of our Coast Guard and I am calling on China, stop bullying us. Bigat, no? Bigat ang sinabi niya dito. Ang bigat ng kanyang sinabi dito para sa sinasabi nating tropa ng bansa natin, especially sa dating administrasyon. Stop bullying us, sabi po ni Senator Go dito sa mga singkit. The former President Rodrigo Duterte has extended high respect to China during his 6-year administration. I hope we will also extend the same respect to our country.
Ang ganda po ng sinabi dito. Oh. Ang ganda po ng sinabi ni Senator Go. Ayan mo, ang former president daw po natin na si Rodrigo Duterte has extended high respect to China sa kanyang 6 years na termino bilang Pangulo. Sabi po niya dito, I hope you will also extend the same respect to our country. O, ayan na. Galing, ginamit niya po yung Kumbaga, narespeto kayo ng dati namin Pangulo sa 6 na taon na panunungkulan, kahit na hanggang ngayon. I hope na, kumbaga, I hope na ganun din ang isusukli nyo sa bansa namin. Yung respeto. Kasi mukhang kaya nga ngayon mga sangkay, sobrang hirap po magpaliwanag ang ilan. Okay, ang ilan about dito. Kahit po yung mga yung mga tagapagtanggol ng China ng mga Chinese Filipino. Hirap po silang ipaliwanag to kasi kita po sa video eh. Ito po ata yung mga sangkay na balita pa pala to. Ayan. O, tension. Ito mga sangkay, kitang-kita po. Binalita po pala ito sa international media. Ay, nako. Ay, nako naman. So, sabi po dito, we have passed a resolution. However, the Senate can only express its sense on the matter. President Ferdinand Marcos Jr. is the chief architect of our foreign policy. He is the one who can decide, and I hope that we can resolve this through diplomatic and peaceful means. Sabi ni Senator Go. Wala po talagang iba eh. Hindi kasi pwede tayong pumasok sa gera. Maliban na lang kung gusto rin po ng mga Pilipino na pumasok tayo sa digmaan laban po sa China. Wala pong iba kundi diplomatic process. Pag-usap ng mag-usap. Dahil kapag nag-uusap, mayroon pong magandang kinahihinatnan yan. Naalala ko tuloy dati mga sangkay, bago pumutok ang digmaang pandaigdigan, yung pangalawang digmaang pandaigdigan mga sangkay, na inumpisan po ni Hitler. Marami din pong peace process yun eh. Merong mga, parang ganito rin po ang nangyayari. Kaya nga lang humantok pa rin po talaga sa digmaan. So ngayon mga sangkay, ayan po, si Senator Go na mismo, bumanat na. Hindi na po nakapagtimpi. Ano po ang inyong komento sa sinabi ni Senator Go laban po sa China? Ulitin ko yung tanong ko. Handa ba kayo, just in case, magdeklara si President BBM ng digmaan sa China? Sasama ka ba? Comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube at kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. So, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.